Star FM. The best music station across the nation. Kwelang-kwela ng mga DJs. Ang galing sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star FM across the nation. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Miyerkules, Marso 27, taong 2024 at ngayon po ay ginugunita ang Miyerkules Santo. At ngayon sa ating mga headlines, ang desisyon ng Sandigang Bayan sa kasong graft na may kaugnayan sa PDAF scam laban kay Enrile ilalabas na sa buwan ng Mayo. Dalawang pinaghihinalaang financier naman ng New People's Army kinasuhan ng Department of Justice. Ang pamilya naman ng mga biktima ng salpukan ng truck at isang van dyan sa may Cotabato makatatanggap ng tig 200,000 insurance claim ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mga kaso naman ng pertussis sa buong Pilipinas lumobo sa 568 base yan sa datos mula sa Department of Health. Ang Davao City Police Office naman ay handa ng arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Sa international news, abangan mamaya Senior Hamas Commander napatay sa Gaza airstrike ayon yan sa kumpirmasyon ng Israel military. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, inaasahan ng Sandigang Bayan 3rd Division na may lalabas na sa buwan ng Mayo ang desisyon nito hinggil sa 172 million plunder at 15 counts ng graft charges laban kay Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kasama rin sa ilalabas sa desisyon ng naturang Anti-Graft Court ang dating namang Chief of Staff ni Enrile na si Jessica Gigi Reyes at maging ng Pork Barrel Queen na si Janet Napoles at iba pang mga sangkot sa naturang scam. Kinumpirma ito ni Sandigang Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe tang sa mga kawani ng media. Nagugat nga ang kasong ito sa umano'y maling paggamit ni Enrile ng kanyang discretionary fund o itong Priority Development Assistance Fund. Una nang sinabi ni Gigi Reyes na wala siyang kapangyarihan naman sa lahat ng transaksyon ni Enrile hinggil nga sa kanyang PDAF. Ginawa ni Reyes ang tugon ng tanungin ng mga government prosecutors kung bakit hindi niya hiniling sa nooy Senate leader na bawiin ang kumpirmasyon nito sa kanyang pirma sa mga liham na nag-endorso nga sa mga entity sa pag-aari ni Napoles bilang mga implementing agencies ng PDAF ni dating Senador Enrile. Kinasuhan na ng Department of Justice ang dalawang pinaghihinalaang financier ng New People's Army at nangungulekta ng Revolutionary Tax. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na nakitaan nila ng sapat na ebidensya para kasuhan ng mga ito. Ang dalawang personalidad ay naharap sa reklamong may kinalaman sa paglabag sa Section 8 ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, hindi nila papayagang lumaganap ang kahit katiting na terorismo sa ating bansa na nagdudulot ng takot sa bawat mamamayang Pilipino. Sa orasan niya na mapatunayang guilty, tiniyak ng kalihim na hindi nila ito hahayaang hindi maparusahan sa ilalim ng ating umiiral na batas. Ibinunyag pa ng Department of Justice na batay sa ulat ng pulisya, ang dalawa ay mayroong sala umano o may dala umano ang mga ito na baril at bala, ngunit wala naman itong sapat na pinagkikitaan o layunin. Bukod dito ay nagsagawa rin anya ang mga otoridad ng kaukulang background check sa dalawang individual. Hiniling naman ng mga otoridad ang pagpapalabas ng search warrant ng korte laban sa dalawa sa tulong niya ng National Bureau of Investigation at Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines.
Matapos naman ang operasyon, na-recover mula sa dalawang personalidad ang mga baril, kabilang na dyan ang bala, improvised explosive device, gayon din ang IED components at malaking halaga ng pera sa iba't ibang mga denominasyon. Ayon sa Department of Justice, miyembro umano ng National Finance Commission ng CPP-NPA ang dalawa na humihingi ng pera sa mga pribadong kumpanya at negosyante. Ang dalawa rin na nasa likod ng paglikha ng National Economic Striking Force ng CPP-NPA ang nagsisilbian niyang seguridad ng revolusyonaryong buwis sa kaaway ng Uri. Samantala, nanawagan naman ng Commission on Human Rights na paigtingin pa itong pagpapatupad naman ng Republic Act No. 10535 o itong Anti-Enforce or itong Involuntary Disappearance Act. Ito matapos nga na makatanggap ng ulat ang komisyon na dinukot umano ang environmental rights defenders at maging ang church workers na sina Francisco Eco Dangla III at si Asiel Jack Tiong noong ika-24 ng Marso sa San Carlos, Pangasinan. Ayon kasi sa mga ulat ng Independent Human Rights Group, nakitang nakikipagtalo ang hindi pa nakikilalang mga sospek kina Dangla at Tiong hanggang sa pinilit ang dalawa na pumasok sa sasakyan. Ayon pa sa nakasaksi ay narinig na sumisigaw ng tulong si Tiong at may naiwan pa umanong mga piraso ng damit sa suot ni Dangla. Sina Dangla at Tiong naman ang founders ng Pangasinan People's Strike for the Environment na mariing tumututol nga sa coastal mining projects sa naturang probinsya. Nahanap din ng CHR na target na ng red tagging ang dalawang biktima, kaya naman sinabi nito sa isang pahayag na inilalagay sa mapanganib na buhay at seguridad ang buhay ng isang taong na red tag. At dahil dito, ang aktong ito raw ay isang paglabag sa karapatang pantao. Nagsagawa na rin ang komisyon ng sariling investigasyon ukol sa naturang insidente. Samantala, binigyan diin ng komisyon na bukod nga sa paghahanap ng mga nawawalang human rights defenders, ay ang pagsisiguro rin na makikilala at magbabayad sa batas ang nasa likod nito. Ayon sa watchdog na Global Witness, isa ang Pilipinas sa mga most dangerous countries sa buong mundo para yan sa mga environmental defenders. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang pakikiisa nga ng Bombo Radio Philippines sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo, ang himpilan ho ng Bombo Radio Philippines sa buong bansa ay pansamantala munang hindi mapapakinggan pagsapit huyan ng Biyernes Santo, Marso 29 at pagkatapos ho ng coverage ng 7 huling salita ni Cristo o itong 7 palabras. At ang lahat ho ng istasyon ng Bombo Radio Philippines sa buong Pilipinas ay ipagpapatuloy ang kanilang pagsasaimpapawid pagsapit huyan ng Linggo ng Pagkabuhay, Marso 31, 2024. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makakatanggap ng insurance indemnification na nagkakahalaga ng aabot sa 200,000 pesos ang mga pamilya ng mga biktima ng salpukan ng isang dump truck at public utility van na nangyari po yan sa may Antipas, Cotabato. Ayon kay LTFRB Chairman Chufilo Guadis III, inabisuhan na nila ang consortium ng insurance companies para sa accident insurance ng mga pasahero. Paliwanag ng opisyal na dalawa lamang ito sa Pilipinas at ito ay ang Passenger Accident Management and Insurance Agency at ang tinatawag na SCCI Management and Insurance Agency Corporation. Tiniyak rin ng opisyal na ang mga pamilya ng mga biktima at nasawing biktima ay makakatanggap ng insurance maliban na lamang o maliban pa yan kung sino ang may mga mali sa aksidente. Patungo na rin anya ang mga kinatawan ng insurance firm sa Cotabato upang ipaabot ang indemnification sa mga kaanak ng mga biktima ng malagim na insidente. Kung maalala, aabot nga sa 18 ang nasawi ng mabunggo ng isang dump truck na puno ng graba sa isang pampasaherong van. Dahil dito ay nagliyab ang naturang van na ikinasunog naman ng mga pasahero nito. Nilinaw rin ni Guadis na lehitimong public utility vehicle ang naturang van. Ibig sabihin, ito ay mayroong prangkisa bilang isang public transport dahilan upang makatanggap ang mga pasahero nito ng mga kaukulang insurance.
Oras 8 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, lumobo na sa 568 ang kabuang kaso ng pertussis o itong buong dalahit sa buong Pilipinas, mula Marso 10 hanggang Marso 16 ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Health. Ito matapos na madagdagan pa ng 28 bagong dinapuan ng nasabing sakit. Sa National Capital Region pa lamang, nasa 58 na kaso na ang naitala, katumbas ito ng 27% ng kabuang kumpirmadong kaso sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Maliban sa National Capital Region, nakapagtala rin ng mataas na kaso ng pertussis ang Calabarzon, ang Western Visayas, maging ang Mimaropa at maging ang Central Visayas. Nasa 6 mula sa 10 kabuang dinapuan ng pertussis ay sanggol na mas mababa sa 6 na buwang gulang. 3 naman mula sa 4 na sanggol ang hindi nababakunahan o walang vaccination history. Iniulat din ng ahensya na umakyat na sa 4 na po na ang nasawi sa nakakahawang sakit na ito. Samantala mga kabombo at ka-Nation, patuloy na hinihikayat nga ng ahensya, partikular ng Department of Health, ang mga magulang, maging ang mga guardians ng mga bata para pabakunahan ng pentavalent vaccine ng libre sa government health centers sa mga sanggol na nasa 6 na linggong gulang. Kinastigo naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang dating mga opisyal ng Pilipinas para sa umano'y pagpasok sa mga kasunduan sa China na nagkompormiso sa soberanya ng bansa. Ayon sa mambabatas, dapat naharapin ni dating presidential spokesman Harry Roque na nagsilbi noon sa ilalim ng Duterte administration ang investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso at ibunyag ang lahat ng mga kasunduan na ipinangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi din ng mambabatas na nakakagalit na mayroong mga dating opisyalis ng bansa ang halos ibenta na ang Pilipinas. Iginit pa nito na sobra na ang ginagawang harassment ng China kaya nananawagan sila sa liderato ng Kamara na isalang sa pagdinig ang House Resolution number 1216 para ipatawag si Attorney Harry Roque at kung totoo na ipinagkasundo ng dating Pangulo ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga ibang kasunduan niya sa China. Ginawa ng mambabatas ang pahayag na ito matapos na sabihin ni Attorney Roque nitong umaga lamang ng Miyerkules sa isang panayam sa kanya na nagkaroon daw ng gentleman's agreement sa China para hindi magpadala ang Pilipinas ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre na isang military outpost ng bansa sa Ayungin Shoal na inaangkin ng China para maiwasan daw na tumindi pa ang tensyon sa lugar basta't wala naman anyang sundalo ng Pilipinas ang mamamatay. Una na ngang kinundina ng mambabatas ang China Coast Guard sa muling pambobomba nito ng water cannon sa resupply boat ng Pilipinas habang nagsasagawa ng regular rotation and resupply missions sa Ayungin Shoal na matinding ikinapinsala nito at ikinasugat din ng nasa 3 tauhan ng Philippine Navy. Sa karagdagan pang mga balita, tiniyak ng Department of Foreign Affairs sa pamilya ng 17 Pilipinong seafarers na dinukot ng Houthi rebels sa Red Sea na ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng makakaya nito para nga maiuwi ang silang lahat dito sa ating bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakikipagtulungan na ang Pilipinas sa iba't ibang partners ito sa international community, kabilang na riyan ang United Nations para malutas na ang issue naman sa 17 Pinoy seafarers. Kung matandaan, noong Nobyembre 2023, dinukot ng rebeldeng Houthis ang 17 Pinoy seafarers. Matapos ang lakay ng mga ito ang Galaxy Leader cargo ship habang nasa Red Sea bilang pakikiisa umano sa kanilang kaalyadong Hamas sa Gaza na kasalukuyan nakikipaglaban nga sa puwersa ng mga Israeli forces. Nasa kabuang 25 ang binihag ng Houthi rebels na lula na nga ng cargo vessel na kinabibilangan naman ng mga Ukrainians, Bulgarians at maging ng mga Mexicans. Sa iba pang balita, pumalo sa danger category ang naitalang temperatura sa lungsod ng Makati ngayong araw po yan.
Ayon sa data nga mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office na monitor ang 43.5 degrees Celsius na mainit na klima kaninang alas 11:17 po yan ng umaga. Batay sa effect-based classification ng Department of Science and Technology, ang nasabing init ay pasok yan sa matatawag na danger level. Mula kasi sa 42 hanggang sa 51 degrees Celsius ay maaari nang magdala ng panganib sa mga taong makakaranas nito. Ang labis naman na pagkakalantad sa ganitong temperatura ay maaari daw na magresulta sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Payo naman ng mga eksperto, uminom ng tubig ng madalas upang maiwasan ang masamang epekto ng labis na init ng panahon. Maliban nga sa lungsod ng Makati, nakapagtala na rin ng matinding init ng panahon ang Catanduanes, Cotabato, lalawigan ng Pangasinan at maging sa Cagayan. Samantala, hinamon ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya si dating presidential spokesperson Harry Roque na magpaliwanag naman kaugnay sa naging pahayag nito kaugnay sa umunoy kasunduan nga sa pagitan ng Pilipinas sa ilalim noong Duterte administration at China na may kaugnay naman sa West Philippine Sea. Kung matatandaan nga, sinabi ni Attorney Roque na sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakipagkasundo umano ang Pangulo nga sa China na tinawag nitong Gentleman's Agreement para yan na mapanatili ang status quo sa Ayungin Shoal kung saan nakabase ang military outpost ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Subalit ayon kay Malaya, walang katibayan para suportahan ang claims na ito ng dating presidential spokesperson. Sakali man aniya na mayroong ngang kasunduan, giniit ng National Security Council official na binawi na ni Pangulong Marcos Jr. ang naturang kasunduan. Inihayag din ng opisyal na nagulat sila sa naging pahayag na ito ni Harry Roque dahil malinaw aniya na una nang pinabulaan na noon Executive Secretary Medial Dea na walang ganoong kasunduan sa pagitan ng nakalipas na administrasyon at gobyerno ng China. Sa pa na opisyal na dapat ipaliwanag ni Roque para malinaw kung ano ang parameters na nasabing kasunduan at kung ibig sabihin pa nito ay nagkaroon nga ng kasunduan na tanggalin nga ang BRP Sierra Madre mula dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang Overseas Workers Welfare Administration naman at dalawang pribadong sektor nangako na tutulungan ang Commission on Election na mahikayat ang mga overseas Filipino workers na magparehistro at bumoto para sa 2025 midterm election. Kaugnay niyan, may nagkalap pang detalye dyan si Bombo JC Galvez. Isang tanggapan ng gobyerno at dalawang pribadong sektor sa Commission on Elections na tutulong at magiging katuwang ng ahensya na mahikayat ang mga overseas Filipino workers na magparehistro at bumoto para sa 2025 midterms election. Nitong Lunes, nagkaroon ng Memorandum of Agreement signing ang poll body kasamang Overseas Workers Welfare Administration, Rotary International District 3810, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines upang mapalakas ang information campaign para sa ating mga kababayan abroad hinggil sa overseas registration and voting para sa 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nangako ang OWA bilang bahagi ng tanggapan ng gobyerno at ang dalawang pribadong sektor na sasama sa komisyon upang magpalaganap ng impormasyon lalo na sa mga seafarers. Ayon kay Garcia, kalimitan ng mga marino ang mga hindi nakaboboto sapagkat sila anya ay naglalayag. Kinakailangan anya na maipabatid sa kanila ang impormasyon na mayroon ng internet voting abroad na makatutulong sa kanila upang sila ay makaboto. Sadya nga na kailangan natin ang lahat ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ito ay may direct na relasyon sa ating mga overseas Filipinos, na mga lalo na yung mga manggagawa. Number 2, may mga private entities tayo na meron din sila na mga relasyon sa iba't ibang parte ng ating mundo, and therefore napakalaking tulong kung sila mismo ay makapagpapalaganap ng impormasyon, mahihikayat ang mga kababayan natin upang magparehistro. At yung commitment talaga nila, lalo na po halimbawa po yung asosasyon ng mga seafarers sa buong Pilipinas, nangako po talaga sila ng tulong sa atin. Kasi po yung mga seafarers natin, kalimitan sila yung hindi nakakaboto sapagkat
sila ay naglalayag. And therefore, kahit na sila ay dumako sa isang pier halimbawa, hahanapin pa rin nila ang embahada at konsulada natin. Layo ng partnership sa paikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan na matiyak na maging matagumpay ang overseas voting initiatives dahil nakatakdang overseas voting para sa 2025 national and local elections ay mula Abril 13 hanggang Mayo 12, 2025. Batay sa datos noong 2022, mayroon lamang 1.697 milyong rehistradong mga Pilipino, maliit na bahagi lamang ng tinatayang 10 hanggang 12 milyong Pilipino na naninirahan sa ibang bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras 19 na minuto makalipas ang 6 ng gabi at sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inihain sa Senado. Ito namang panukalang batas na naglalayong magbigay ng dagdag sahod sa mga civilian government employees sa 4 na yugto mula taong 2025 hanggang taong 2028. Sinabi ito ni Senate Committee on Labor Chairperson Jinggoy Estrada sa pamagitan niya ng kanyang Senate Bill number 2611 na kilala rin bilang Salary Standardization na ang pagbibigay nga ng karagdagang benepisyo at pagbabago sa salary schedule ng mga manggagawa sa gobyerno ay magbibigay daan naman sa kanila na malagpasan itong sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilhin sa merkado dito sa ating bansa. Ayon pa sa Senador, ang naturang panukalang batas ay reflective of the provision of House Bill number 8081 na inihain naman ni dating 6th District of Batangas Representative at ngayon ay Finance Secretary Ralph Recto. Alinsunod nga sa Senate Bill number 2611, ang mga empleyadong nasa ilalim ng pinakamababang salary grade 1 ay maaaring tumanggap ng sweldo na abot sa 14,300 hanggang 15,158 sa unang yugto. Samantala, ang mga civilian government workers na nasa ilalim ng pinakamataas sa salary grade o SG33 ay makakakuha ng 461,058 hanggang 474,890 sa parehong panahon. Binanggit pa ni Estrada ng panukalang batas ay dapat i-apply sa lahat ng mga posisyon para yan sa mga empleyado ng gobyerno na sa ehekutibo, legislatibo at maging sa hudikatura, kabilang yan ang mga Constitutional Commission, state universities and colleges, government-owned or controlled corporation na hindi saklaw ng Republic Act number 10149, ang mga government financial institution at maging mga lokal na pamahalaan. Karagdagan pang balita, iniulat ng National Bureau of Investigation Cordillera Administrative Region ang matagumpay na pagkakasabat na aabot sa mahigit 72 million pesos na halaga ng marijuana sa may sitio Sangilo, Camp 4, Tuba, Benguet. Ito ay sa pagtutulungan na rin ng iba't ibang mga local enforcement agencies sa naturang lugar. Ayon sa National Bureau of Investigation, naabot sa 600 na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nadiskubre na nababalot sa itim na plastic sheets at sako. Ang mga na-recover na illegal na droga ay itinurn over na sa Philippine National Police Tuba Municipal Police Station para sa karagdagan pang dokumentasyon at ipinasa na rin to sa RFU Cordillera para sa qualitative forensic examination. Lumabas nga sa investigasyon na ang subject property ay inuupahan umano ng isang nagngangalang Filimon na hindi alam ng may-ari na ginamit ito bilang plantasyon ng marijuana. Maharap naman sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 si Filimon at ang kanyang mga kasamahan. Samantala, kinumpirma na ang Philippine Ports Authority na isang babaeng pasahero nga ang nahulog habang ito ay nagtitiktok sa barko ng Montenegro Santa Brigida na may rutang Batangas patungong Calapan kahapon. Ayon sa ulat, natagpuan ng isang mangingisda ang nasabing pasahero. Kaagad naman itong naisalba at nailigtas na nasabing mga mangingisda at naisakay pabalik sa nasabing barko. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Daria Regalario Maranan, residente ng Santa Rita Oriental, Mindoro at isa itong content creator.
Batay sa mga saksing pasahero ng barko, nawalan ito ng balanse habang kumukuha ng video para sa kanyang content na dahilan ng kanyang pagkahulog. Agad na ipinatawag naman ng PMO Mindoro sa Calapan agad namang itinawag ng PMO Mindoro sa Calapan City Safety Department ang nasabing pangyayari para naman sa karagdagang medical assistance. Inalis din ng port police officer ang lahat ng harang at mga balakid sa rampang dadaungan ng barko upang dire-diretso ang pagpasok at paglabas ng ambulansya sa Pantalan. Pagdating naman sa Pantalan, dinala kaagad ang naisalbang pasahero sa pinakamalapit na ospital. Itimbang na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga rekomendasyon ng National Security Council sa isinagawagang high-level meeting sa Palasyo Malacanang kamakailan. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang kanilang mga rekomendasyon ay kasunod na rin ng pangharas ng Chinese helicopter sa mga Pilipinong scientist at researcher habang nagsasagawa ng Marine Resource Assessment sa may Sandy Cay sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea noong araw ng Sabado. Ang pinakabagong harassment ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakakatiyak naman anya ang opisyal na gagawa ng konkretong mga hakbang ang Pangulo sa lalong madaling panahon bilang tugon sa agresyon ng China. Iginit din ni Malaya na hindi matitinag ang pamahalaan ng Pilipinas sa anumang mga aksyon ng China at laging nakahanda ang ating bansa para humarap o humanap pa ng mga mapayapa at diplomatikong solusyon sa nasabing mga problema sa pinag-aagawang karagatan. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan sapagkat itong Armed Forces of the Philippines Western Command na si Commander Carlos abay iginiit na walang karapatang makialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombong Marlene Padiernos. Muling binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na walang karapatan ng China na makialam sa mga ginagawang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos sa gitna ng mga propaganda at pag-akusa ng China na nagadala daw ng mga illegal na construction materials ang tropa ng mga militar. Sa tuwing nagkakasama mga ito ng rotation and supply mission sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Punto ni Carlos, unang-una ay walang karapatan ng China na magkaroon ng presensya sa naturang lugar dahil ito ay nasa kupa ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at tayong mga Pilipino lamang aniya ang dapat na makinabang sa mga likas na yaman nito. Dahilan kung bakit walaan niyang karapatan ng nasabing bansa na kwestiyonin ang anumang mga bagay na dadalhin ng tropa ng mga militar sa BRP Sierra Madre. As far as construction materials, wala naman silang karapatan to be there. Sabi nga, it's a low tide elevation. Tayong may karapatan doon. Kung ano man ang dadalhin natin na kailangan sa LS-57, hindi paalam sa kanila. So, yun ang ano ron. Hindi natin kailangan paalam kung anong dadalhin natin doon. Gayunpaman ay nilinaw naman ni Carlos sa kabila ng mga illegal at agresibong aksyon ng China ay mananatili pa rin committed ang AFP, Western Command, Philippine Coast Guard, at ang ating pamahalaan sa pagkaparatili ng kapayapaan sa naturang pinag-aagawang teritoryo sapagkat sa oras anya na magkagulo, lahat tayo ay talo. So whatever actions that we will take against the hovering of the helicopters, this water cannon against our personnel, it has to be balanced with our commitment also to keep the peace and maintain order. So ayaw din natin magkagulo kasi walang panalo kung magkakagulo dito sa area natin, taga-Palawan kayo, dito sa area natin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang lahat ng 18 Pilipinong tripulante ng oil tanker na kinumpiska ng Iran sa Gulf of Oman noong buwan ng Enero. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs ang mga seafarers na lula ng Marshall Island flag tanker na St. Nicholas ay na-repatriate na ng bawat batch, kabilang dyan ang huling grupo na binubuo ng 6 na tripulante na nakabalik na sa Pilipinas noong nakalipas lamang na linggo. Nagpasalamat naman ang
ng gobyerno ng Pilipinas sa mga otoridad ng Iran para sa kanilang pangunawa sa naturang usapin para mapauwi na ang kababayan nating mga Filipino seafarer. Matatandaan nga noong Enero 11 ng kasalukuyang taon, kinumpirma o kinumpiska ng Iran ang oil tanker na nagdadala ng krudo patungo sana doon sa Turkey. Ito ay pareho namang tanker na nauna ng kinumpiska ng Estados Unidos para sa pagdadala ng nasabing langis sa Iran sa gitna yan ng mga sanksyon na ipinataw sa nasabing bansa. Una naman nang sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na ang pagkumpiska ng gobyerno ng Iran sa oil tanker ay legal at alinsunod sa kanilang batas. Samantala, pinaalalahanan ni Senador Sani Angara ang mga estudyante na nagpaplanong bumiyahe ngayong Holy Week na valid pa rin ang 20% discount sa kanilang pamasahe kahit na holiday. Tiyakin lamang aniya na may dalang student identification card bago magbayad sa kahit anong klase ng transportasyon upang makakuha nga ng kaukulang diskwento. Sa ilalim aniya ng Republic Act 11314 o Student Fare Discount Act na kanyang responsoran tuloy-tuloy ang 20% na discount sa mga mag-aaral sa buong taon kahit holiday at maging weekends. May kaukulang multa at parusa naman ipapataw sa owner o maging sa operator ng transport services na hindi magbibigay ng diskwento sa pamasahe ng mga estudyante. Sa mga tsuper naman ng Land Public Transportation Utilities, 1 buwang suspensyon ng driver's license sa unang paglabag, 2 buwang suspensyon naman sa pangalawang paglabag at 3 buwan na suspensyon sa kanilang mga driver's license sa ikatlong paglabag. Dagdag pa ang 1,000 multa naman sa bawat susunod na paglabag. Sa mga operator at owner naman ng sasakyang pandagat, multa sa 5,000 piso sa unang paglabag, 10,000 sa pangalawang paglabag at 20,000 sa pangatlong paglabag at karagdagan pang 10,000 sa mga susunod pang paglabag. Habang sa mga Air Public Transportation Utilities naman ay multa ng 50,000 pesos sa unang paglabag, 100,000 pesos sa una ay sa pangalawa at 150,000 naman na multa at iba pang sanctions na idedetermina ng Civil Aeronautics Board para yan sa pangatlong paglabag at mga susunod pang paglabag. Inihayag naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na humigit kumulang 2.2 million pang plastic card ang ihahatid sa Land Transportation Office sa buwan po yan ng Mayo ngayong taon, na sapat na para paliitin ang backlog gap ng plastic printed driver's license. Una nang nagtungo si Secretary Bautista sa Land Transportation Office Central Office sa Quezon City upang siyasatin ang 1 milyong plastic card na na-deliver na noong araw ng Lunes, matapos ngang alisin na ng Court of Appeals ang injunction order sa paghahatid ng natitirang 3.2 milyong plastic cards. Ayon sa kalihim, susuriin pa rin ng mga eksperto mula sa Department of Science and Technology ang mga na-deliver na plastic cards para malaman kung ang mga na-deliver nga ay sumunod sa terms of reference ng kontrata, partikular na sa aspeto ng security features. Kapag pumasa na sa inspeksyon ng Department of Science and Technology ang mga i-deliver na plastic cards, ayon kay Bautista, agad naman itong dadalhin sa mga regional offices para masimulan na ang proseso at claiming sa Abril 15. Pinuri rin naman ni Secretary Bautista ang pagsisikap ng Land Transportation Office sa pamumuno ni Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General sa pagbuo ng matitinding argumento na kalaunan naman ay humantong sa pag-alis na ng writ of preliminary injunction sa paghahatid ng natitirang 3.2 million na undelivered plastic card mula sa Banner Plastic Incorporated. Sa order na ito, binigyang diin ng Court of Appeals na ang Quezon City Regional Trial Court na naglabas ng injunction order ay hindi na dapat inuna agad ang kaso na inihain ng losing bidder dahil hindi naman nasusunod ang administrative process of appeal nang agad itong nagsampa ng kaso sa korte. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan nitong Department of Migrant Workers. Sabay naglabas ng panuntunan
para matulungan ang mga byuda, mga tagapagmana at miyembro ng pamilya ng mga pumanaw sa Saudi na mga overseas Filipino workers. At ito namang Manila International Airport Authority ay nagsasagawa ng sunod-sunod naman na surprise inspection sa Ninoy Aquino International Airport para masigurong hindi na maulit pa ang issue naman sa surot at iba pang peste sa naturang paliparan. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nag-issue ang Department of Migrant Workers ng mga panuntunan para matulungan ang mga biyuda, tagapagmana at miyembro ng pamilya ng mga pumanaw na overseas Filipino workers na nagtrabaho sa kumpanya ng Saudi Arabia na naiulat na na-bankrupt sa pagitan ng taong 2015 hanggang 2016. Batay sa Advisory No. 5 Series of 2024 na inilabas noong Marso 26, nakabalangkas dito ang mga hakbang para sa pagproseso at pagcash ng mga cheque para sa mga benepisyaryo ng mga namatay na Saudi overseas Filipino workers claimant. Kasabay nito, nagsumite ang naturang ahensya ng mga legal affidavits at public documents tulad ng mga birth at marriage certificates para makumpirma ang mga pagkakakilanlan at relasyon ng pamilya sa namatay na overseas Filipino worker. Kinakailangan din umano ng mga benepisyaryo na lumikha ng special power of attorney. Pagkatapos naman matanggap at maberipika ang mga dokumento, tutukuyin ng naturang ahensya ang karapat-dapat na executor at tagapagmana ng namatay na OFW at pangasiwaan ang pag-endorso ng mga tseke para sa deposito at pagproseso. Ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa verification at identification ay kailangang isumite sa Office of the Director for Internal Audit Services na matatagpuan sa 3rd floor ng Blas F. Ople Building, Ortigas Avenue Corner, EDSA, Mandaluyong City, 1501. Ayon sa ahensya, ang deadline para sa pagsumite ng unang batch ng mga tatanggap ay Abril 15 ng kasalukuyang taon. Ang deadline naman para sa susunod na batch ay iaanunsyo sa mga susunod na araw. Para sa karagdagang impormasyon, ang mga nakaligtas at tagapagmana ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga leader ng grupo o sa Department of Migrant Workers. Samantala, sa ibang balita naman, sunod-sunod ang surprise inspection ng Manila International Airport Authority sa Ninoy Aquino International Airport para masiguro na ginagawa ng tama ng kanilang pest control at housekeeping contractors ang trabaho ng mga ito at hindi na maulit pa ang issue hinggil sa surot at mga daga. Ayon kay Manila International Airport Authority Assistant Secretary at Official Spokesperson Attorney Chris Bendijo, nagbabala na ang General Manager ng MIAA na kapag walang nakitang improvement sa katapusan ng buwan ay maaaring hindi na magkaroon ng renewal o extension ang kasalukuyang pest control contractors sa Ninoy Aquino International Airport. I guess after those incidents, when the service providers were summoned by our General Manager Eric Inez, very clear naman he was hurt. Talagang he gave an ultimatum that unless they improve their services, the contracts would be cancelled. They will not be renewed. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat, pagpapalayas daw ng Bureau of Immigration sa mga undesirable aliens patuloy sa gitna yan ng Semana Santa. Kaugnay niyan, may karagdagan pang pag-uulat si Bombo Joanna Martinez. Patuloy pa rin ang isinasagawang operasyon ng Bureau of Immigration sa pagtugis sa mga unwanted o undesirable aliens sa gitna ng pag-obserba ng Semana Santa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, kahit umano peak season at puno ng mga bumabiyahe ngayon sa mga paliparan ay patuloy pa rin ang pagpapalayas nila sa mga dayuhang may criminal records. Wala po tayong pinipiling panahon kapag deportation or implementation po ng mga deportation kasi gusto po natin the earliest available or possible flight po na mapaalis itong mga unwanted or undesirable aliens na ito ay agad-agad po nating magawa. Kaya po once magkaroon po tayo ng complete documentation for deportation and kung ano man po ang logistical preparations on the other government po, agad po nating ini-schedule ang deportations. Ani Sandoval, may naipadeport na silang 2 Japanese fugitives na wanted sa Japan dahil miyembro ang mga ito ng sindikato at may kasong fraud matapos manloko sa kanilang
mga kababayan sa naturang bansa. Bukod dito, inaasahan din na mas dadami pa ang bilang ng mga babalik sa paliparan lalo na sa Linggo at hanggang Lunes kung saan tapos na ring magbakasyon ng ilang mga Pilipino sa ibang bansa. Samantala, pansamantala namang ipinagbabawal ng Bureau of Immigration na mag-leave o lumiban ang mga immigration officers sa kanilang mga trabaho hanggang matapos itong Semana Santa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Bombo Radio Philippines ay nakikiisa sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. At ang kaugnay ho nito, ang lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines ay pansamantala munang hindi mapapakinggan pagsapit ho yan ng Biyernes Santo, Marso 29, pagkatapos naman yan ng coverage ng 7 huling salita ni Cristo. Ito namang 7 palabras. At ang lahat ho ng istasyon ng Bombo Radio Philippines sa buong Pilipinas ay magpapatuloy sa kanilang pagsasahimpapawid sa lingguhuyan ng pagkabuhay Marso at 31, 2024. Sa pagkakataong ito ay dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito namang kaanak ng 18 nasawi sa Antipas Road tragedy, binalikan ang lugar ng insidente at nag-alay ng panalangin at nagsindi ito ng kandila. May buong detalye ang Bombo Radio Coronadal. Bumuhos ang emosyon sa pagbisita ng mga kaanak ng mga biktimang nasawi sa kalunos-lunos na road tragedy sa Barangay Luhong, Antipas North, Cotabato. Ito matapos na binalikan ngayong araw, Miyerkules Santo, na mga kaanak ang lugar ng insidente kasama mga kasapi ng otoridad at representante mula sa lokal na gobyerno ng Antipas. Nag-alay ang mga ito ng panalangin at nagsindi ng kandila upang alalahanin ng 18 nasawi. Kasama ng mga kamag-anak na nagpaabot ng kikiramay at pagdadalamhati ang lokal na pamahalaan ng Antipas na kinatawan ng mismong alkalde na si Mayor Chris Kadungon. Matatandaan na lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na binabaybay ng van ng Antipas to Kidapawan City habang nasa kabilang direksyon ng truck nang makarating sa pinangyarihan ng aksidente ay nawala ng brake at kontrol ang truck dahilan upang nabangga nito ang van. Sa lakas ng impact, tumilapo ng van at sumabog hanggang sa nasunog kasama ang driver at mga sakay nito. Po sa ating lahat, no? Kami po sa mga kapulisan ng Cotabato Police Provincial Office ay patuloy pong nagre-remind po sa lahat po ng ating mga drivers, lalo po sa ating mga drivers, mga commuters, na lagi po tayong mag-iingat at lalo pag alam po natin na delikado po ang daan, delikado po mag-overtake. Huwag po tayong mag-overtake para po maiwasan po natin ang vehicular accident po. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Danhart Militar nag-uulat para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Davao City Police Office naman handa nang arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Alamin pa natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa Bombo Radio Davao. Nakahanda na umano ang Davao City Police Office upang arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy sa oras na makatanggap ng order mula sa Senate Sergeant at Arms. Pero nilinaw ni DCPO spokesperson Hazel Tuazon na sa ngayon, hindi pa umano nakipag-ugnayan ang Senate Sergeant at Arms sa kanila. Sinisiguro rin ng DCPO na mahigpit ang kanilang ginagawang pagbabantay sa mga lugar kung saan mayroong mga property si Kibuloy, kagaya ng Buhangin kung saan nakatayo ang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy at sa Tamayong Galina nitong lungsod ng Davao kung saan naroon din ang Prayer Mountain at ang umano'y palasyo ni Kibuloy. Pinanindigan din ng DCPO na ipapatupad nila ang batas at wala silang kikilingan kahit nakilala si Kibuloy bilang matalik na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Based sa monitoring natin, ma'am, mayroon na tayo na ginagawa dyan, ma'am. No? Pero wala, ma'am, no? Negative pa rin po. Wala naman po, ma'am. Wala kaming na-receive ng no. But then, ang Davao City Police Office, kung sino mang maingi ng tulong, ma'am, para sa security nila, andito naman po kami, ma'am. Pero as of now, wala pa po kami na-receive na any request, ma'am, sa kampo ni Pastor Ibo.
At yan ang ulat mula sa pila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabarte para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Ito namang state of calamity abay tuluyan nang idineklara sa Iloilo City dahil yan sa pertussis outbreak. Mahigit 16 million pesos naman na quick response fund inilaan ng Iloilo City government para yan sa gamot at mga bakuna. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Maaari nang magamit ang Quick Response Fund ng lungsod ng Iloilo matapos na deklara na ng State of Calamity ang Iloilo City Council kasunod ng pertussis outbreak. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Councilor Rodolph Jeffrey Ganson, Chairman ng Committee on Crisis Management and Disaster Relief sa Iloilo City Council, sinabi nito na ang state of calamity ay magbibigay daan para sa paggamit ng mahigit sa 16 million pesos mula sa Quick Response Fund ng pamalaang lungsod. Ayon kay Ganson, ang bahagi nito ay gagamitin sa pagbili ng mga gamot at bakuna. Ang mga bata naman mula pagkapanganak hanggang 59 na buwang gulang sa unang 3 distrito ng lungsod ay binabantayan na mabigyan ng bakuna. Ang mga bata naman na may 6 na linggo hanggang 12 na buwang gulang ay kailangan may kompletong primaryang serye. Ang mga booster dose naman ay ibibigay sa 12 hanggang 24 na buwang gulang na susundan ng pangatlong doses. Inirekomenda naman ng Iloilo City Health Office na magsuot ng face mask sa mga bata dahil tinuturing silang mataas ang panganib. Yes, as chairman ng disaster and risk management, I will say mayor as a chairman, take si Vice Ara Mandara. And those 3 other districts na wala pa, anong preparation nila? We'll check on that in anticipation na base na may mga cases na related. May na-allocate kita sa 16,900,000 na dissemination na budget. We wanna be on top of everything now. Si Iloilo City Councilor Rodolph Jeffrey Ganson para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Kumuha naman tayo ng balita mula dyan sa may Ilocos Region. Ilan daw sa mga estudyante sa Ilocos Region na hihikayat ng NPA na sumali sa kanilang grupo. Alamin pa natin ang kabuuan ng detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Lawag. Sinabi ni Civil Military Operations Officer ng 501st Infantry Valiant Brigade, Major Brian Albano, na hinikayat ng ilang makakaliwang grupo ang mga kabataan na sumali sa mga armadong grupo. Anya, nagsagawa sila ng Regional Peace and Order Council sa pangunguna nila Union Governor Rafi David Ortega kasama ang mga gobernador ng Region 1. Sabi niya, sa pamamagitan nito, inulunsad nila ang isang information education campaign para sa mga kabataan upang ilayo sila sa pagsali sa mga makakaliwang grupo. Paliwanag niya na ipinapadala ng mga makakaliwang grupo ang kanilang mga na-recruit na kabataan para magdulot ng kaguluhan at magsimula ng terorismo sa lugar. Ipinaliwanag pa niya na ang akbang na ito ay programa ng gobyerno para pigilan at hadlangan ang masasamang hangarin ng mga makakaliwang grupo. Kaugnay nito, ang pagpapakalat ng tamang impormasyon sa mga paaralan ay napakalaking tulong sa mga mag-aaral, lalo na sa kanilang partisipasyon sa Reserve Officers Training Corps. Samantala, nais nilang bisitahin ang lahat ng mga paaralan sa buong Region 1 upang maitanim sa kanilang isipan ang dapat nilang gawin upang maiwasang ma-recruit ang mga ito sa mga makakaliwang grupo. Inihayag niya ito ilang araw bago ang anibersaryo ng New People's Army sa Marso 29. Nauna rito, ilang kabataan ang na-recruit ng mga rebeldeng grupo dahilan upang isulong nila ang kampanya para sa proteksyon ng mga estudyante laban sa terorismo. Although wala po tayong armed element dito sa Region 1, there still exist po yung mga makakaliwang grupo na naghihikayat dito sa ating mga kabataan upang sumali dito sa armadong pakikibak. Meron tayong mga data, no? Pero sa Region 1 po, hindi ko na po muna i-disclose kung ano yung mga schools na merong active recruitment. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Luwag para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ramni Kimuyug para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.
Ito namang housing demolition ng 400 pamilya sa loob ng Fort ID Land Reservation. Abay pinagpaliban muna ng korte dyan sa may Cagayan de Oro. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Ipinagpaliban ng panibagong pagkakataon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nakaambang court demolition laban sa higit 400 pamilya sa dalawang magkaibang lote ng lupain sa loob ng Camp Edelberto Evangelista na headquarters ng 4ID Philippine Army na nakabase sa lungsod ng Cagayan de Oro. Kasunod ito sa ginawa na pag-intervene ng city at provincial government officials na kung maari ay bigyan ng konsiderasyon ng korte na patapusin muna ang pag-aaral ng mga bata sa kasalukuyang school year. Sinabi sa Bombo Radio ni 4ID spokesperson Army Lieutenant Colonel Francisco Garrido Jr. na mula Abril 1 na ipinag-utusan na ng Regional Trial Court Branch 17 na ipatupad ang demolasyon ay naiurong ito sa Hunyo 3. Paliwanag ni Garrido na nauunawaan nila ang hinaing ng mga apektadong residente kaya tumugon sila sa hiningi na palugit ng incumbent city at provincial government officials. Magugunitang niralihan pa ng ilang mga apektadong residente ang kampo dahil tutol sila at tinuligsa ang hindi umano makataong kautusan na paalisin sa lupain na tinirikan ng kanilang bahay na tumagal na sa 30 hanggang 50 taon. Subalit bate naman sa record ng national government, halos 70 taon nang nagsilbing military reservation ang lupain sa nilabas na presidential proclamation ni late President Manuel L. Quezon taong 1937. Na-move ang demolition and yung mga na-announce ni ng LGU na Cagayan de Oro na tulong was because of the commitment po ng 4th Infantry Division to extend assistance and help those affected families and households nandoon nakaukupa sa mga lote. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hotel naman at transient houses sa may City of Pines ay nakahanda na daw sa pagdagsa ng libo-libong turista ngayong mahal na araw. Ang number coding scheme naman na ipapatupad pa rin ngayong holiday season. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Baguio. Handang-handa na ang mga hotel at accommodation establishments sa Baguio City sa posibleng pagdagsa ng libu-libong turista ngayong mahal na araw. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Andrew Penero, Information Officer ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, inaasahan nila ang malaking bilang ng mga turista na aakyat simula bukas. Ayon sa kanya, 90% ang kahandaan ng mga hotel at accommodation establishments sa City of Pines. Aniya, naobserbahan nila sa mga nagdaang araw na maraming umaakyat sa summer capital of the Philippines simula Huwebes at Biyernes. Una nang sinabi ni City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña na aabot sa 60,000 hanggang 80,000 ang inaasahang bisita ngayong Semana Santa. Dahil dito, fully book na ang ibang hotel at transient houses kaya pinapaalalahanan ni Penero ang mga bisita na magpareserba muna sila ng kanilang matutuluyan bago umakyat sa lungsod. Sa mga akyat ng Baguio, maganda no na mag-book na sila ngayon kaysa yung antayin pa nila makarating sila dito sa lungsod ng Baguio at doon sila mag-uumpisa maghanap. Doon masasayang yung kanilang pag-akyat dito looking for a place to stay kung ganun yung sistema ang gagawin nila. So bago umakyat, make arrangements already. No? It's your choice. Meron po tayong mga hotels that have very competitive rates. We have transient establishments that are very affordable and very friendly sa mga families natin. Samantala, muling nagbabala si Penero sa mga bisita na huwag agad maniniwala sa mga bogus na accommodation establishment na naiaalok sa social media dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima sa online scam. Hinimok ng nasabing opisyal na bisitahin ang visita.baguio.gov.ph dahil dito makikita ang listahan ng mga lehitimong hotel at accommodation establishments sa City of Pines. Sa kabilang dako, inihayag ng lokal na pamahalaan na kahit holiday ay maipapatupad pa rin ang number coding scheme sa Baguio City at hindi ligtas dito ang mga bisita.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Karasakyatan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Ito namang pangarap na maging rank 1 sa Medical Technologies Licensure Examination may nakamit ni Jency Pilapil. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Vegan. Pangarap naman ni Jency Pilapil na mag-rank #1 sa March 2024 Medical Technologies Licensure Examination, kaya laking pasasalamat niya sa Diyos nang matupad ang hangarin nito. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Pilapil na nag-aral sa Cebu Doctors University, naging sandigan nito sa pagre-review ang hangarin na maging top-notcher. Aniya pinaghandaan nito ang kanyang exam ngunit aminado pa rin na nahirapan dahil lahat ng lumabas sa pagsusulit ay napag-aralan nila noong first year hanggang fourth year college. Sa bawat hindi siguradong sagot ay kaakibat nito ang pagdarasal sa Diyos na siyang pinagkatiwalaan niya upang may pasa ang exam. Noong bata pa si Pilapil ay hindi aniya pinangarap ang maging medical technologist, ngunit dahil sa ito ang kurso na kinuha ng mga kaibigan, ginaya rin niya hanggang sa nagustuhan at itinuloy-tuloy na niya ito. Nagpapasalamat siya sa Diyos, pamilya at kaibigan niya na siyang tumulong sa kanya upang matupad ang pangarap niyang maging top-notcher. Malaki po yung pasasalamat ko po sa Diyos dahil tinigyan niya po ako ng ganitong kalaking blessing. Yan din yung reason bakit everyday inspired po ako na mag-study po para sa goal ko po na maging top-notcher po. First po, nirank ko po yung pinaka-weakest ko. Tapos yung din po ako, nag-research din ako, nagtanong-tanong din po ako ano yung pinaka mahirap na subject. Then yun din yung pinocus ko po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Sairilan Gabriel nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Pasintabi ho muna sa mga kumakain sa mga oras na ito sapagkat itong isang criminology student na galing ho sa kanyang on-the-job training patay matapos mabangga ang maglolo dyan sa may bahagi ng Cagayan. Ito namang senior citizen na nabangga abay naputulan ho ng binti. May buong detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. Patay ang isang criminology student na papauwi na galing sa kanilang on-the-job training sa bayan ng Tuaw. Matapos aksidenteng masalpok ng sinakyang motorsiklo ang maglolo na papatawid sa bahagi ng lansangan ng barangay Baluncanag, Rizal, Cagayan. Agad na nasawi ang angkas ng motorsiklo na kinilalang si Nico Lagwa, 24 na taong gulang at residente ng barangay Iluro Norte, Rizal. Habang nasa pagamutan naman ang driver nito na si Gilmar Ganaban ng barangay Gagabutan West. Ayon kay Police Captain Flaviano Acevedo, ang Deputy Chief of Police ng PNP Rizal, gabi ng papauwi na ang mag-angkas at aksidenteng mabangga ang maglolo na sina Rodelio Favor, 60 years old at ang 4 na taong gulang nitong apo sa harapan ng barangay hall ng Baluncanag na papauwi na rin sa kanilang tahanan. Dahil sa bilis ng patakbo ay posible umanong nataranta si Ganaban, kaya ito nag-handbrake na sanhi ng pagkatilapon ng angkas nito na nagresulta sa pagkakabagok ng ulo. Habang nakaladkad naman ang motorsiklo ng hanggang 15 metro ang driver. Sa ngayon ay patuloy namang nagpapagaling sa pagamutan ang maglolo kung saan naputulan ng binti si Favor habang sa ulo naman ang tama ng kanyang apo. Pagkalampas ng mga motorsiklo, mga motorista dito sa checkpoint namin dito sa Barangay Gantagaw, paspas na sila yan, sir. At ang agad na ikinamatay nitong sir, si Nico, ay hindi sinuot yung helmet niya. Nilagay po sa siko yung paspas nila. Saka lang siguro mapansin nung malapit na sila, kaya nataranta yung driver. Siguro napindot yung preno sa harapan, kaya sila tumilapon. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako, si Bombo Ruby Awoy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ho ay katumbas ng 56 pesos 0.24 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas ngayon ng 7 pesos 19 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas naman ng 41 pesos 83 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ngayon ng 15 pesos at ang euro naman ay katumbas ng 60 pesos 97 centavos. Ang datos ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Sir Nation, bago ang ating Orasyo Imperata, nais namin kayo muling imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center. Ay maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations at para sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon. Galing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At para sa ating mga kababayang mga Bisaya, syempre, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, nariyan rin ang Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos. At para naman sa ating mga masugid na mga manunood at mga tagapakinig na mga Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, bago naman po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving